So ito na, Risa Hontiveros versus Pulong Duterte. Naku, sumasawsaw si Pulong, mga kababayan. Actually, mga kababayan, ano nga ba itong sinasawsawan ni Pulong? Ito po, mga kababayan, ay patungkol po ito sa yung issue ni alias Rene at ni Risa Hontiveros. So ito po, ipaparinig ko sa inyo, mga kababayan, kung ano itong sinasabi ni Pulong Duterte. Ito po ay mula sa Politico News. Ito po. Davao City Representative Pulong Duterte ang ginawang pagsasampa ng kaso ni Senator Risa Hontiveros laban sa bumaliktad na testigo sa Kibuloy case. Sa halip, binanatan niya ang senadora sa umano'y pagiging balat sibuyas sa mga kritisismo na aniyay kabaliktaran ng asal ng isang tunay na politiko. Ang iba pang detalyeng yan sa kwento ni Carlo Villaseñor. Kapag sila ang bumanat, pwede. Pero pag sila ang tinira, demanda agad. Ito ang reaksyon ni Davao City Representative Pulong Duterte kaugnay ng pagsasampa ng reklamo ni Senator Risa Hontiveros laban kay Michael Murillo alias Rene, ang bumaliktad nitong testigo laban kay KOJC Pastor Apollo Kibuloy. Idinamay pa ni Hontiveros ang ilang kilalang blogger sa mga pinag-iimbestigahan nito sa National Bureau of Investigation. Kantsaw pa ni Congressman Duterte kay Hontiveros ay para namang itong hindi politiko. Dapat ay sanay umano ito sa mga ganitong pag-atake. Sabay banggit sa mga binitawang paratang sa kanya ni dating Senator Antonio Sonny Trillanes IV na kaalyado ni Senator Risa. Sinabi ni Pulong na hindi niya umano personal na kilala si Senator Risa Hontiveros at hinihiyag na dumaan lamang ito sa Davao upang humingi ng boto noong eleksyon. Muling bumisita si Congressman Duterte sa kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kasalukuyang nakadetain sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon sa kongresista, kapansin-pansin pumayat na ang dating Pangulo, ngunit nasa maayos naman ang kalagayan nito. Hinahanap-hanap lang daw ng katawan nito ang mga kanakasanayang pagkain, kaya patuloy ang pagbagsak ng kanyang timbang. Ako si Carlo Villaseñor. Narinig nyo, mga kababayan? Dapat daw masanay si Risa Hontiveros, tanggapin daw itong mga wag daw balat sibuyas. Alam mo, sa totoo lang, mga kababayan, kung alam mo sa sarili mo na tama kay paglaban mo. Bakit? Kasi kung makinig si Risa Hontiveros dito sa sinabi ni Pulong na wag balat sibuyas, mahuhulog, guilty. 'Di ba? Gusto mo na linisin ang pangalan mo kasi reputasyon mo ang dala. Ako, gusto ko magbigay ng opinion. Itong side ni Hontiveros at side ng mga Duterte, magkaiba. Bakit? Ni minsan sa mga Hontiveros, wala kang nabalitaan na kinasuhan ng crimes against humanity. Ni minsan, wala kang nabalitaan na may kasong confidential fund na in just 11 days ubos. Ni minsan, walang kaso na 7 articles of impeachment. Walang kaso na 4 na complaint sa impeachment. Walang kaso na sangkot sa illegal drug smuggling. So, pagdating kay Senador Risa Hontiveros, dapat lang nalinisin niya ang kanyang pangalan kasi hindi siya pareho sa mga Duterte. Maliban na lang kung pareho sila ng function ni Pulong, okay lang. Maging wag balat sibuyas kasi immune na sila eh. Shh, hoy. Immune na kasi ang mga Duterte sa kahihiyan. Kaya kahit anong sabihin sa kanila ng masakit, wala silang pake. Bakit? Totoo naman eh. Kung i-compare mo yung Risa Hontiveros at si Pulong, ang layo. Si Risa gumagalaw. Si Risa nagtatrabaho. Si Pulong, hindi mo makikita. Mismo nga ang kalaban niya sa politika na ang nagsabi, pag ako natalo, wala nang tutulong sa inyo. Kasi siya nga, pag siya nanalo, hindi nyo man siya mahagilap. Maskin sa opisina niya, hindi nyo siya nakikita. Mismo taga Davao City na nagsabi. Di ba? Kaya, kay Senator Risa Hontiveros, karapatan lang niya na linisin niya yung pangalan niya. Kasi wala naman siyang issue na katulad sa issue ng mga Duterte. Kung isipin natin na masira ang pangalan ni Risa, syempre reputasyon niya yan. Kailangan niyang linisin ang pangalan niya kasi nga Risa Hontiveros yan. Kung pagdating natin, compare natin sa mga Duterte, wala yung pakialam kahit anong sabihin ng tao sa kanila kasi sirang-sira na sila. Meron pa bang isisira sa kanila? Matagal na silang sira.
Wala nang dapat isira sa kanila. Kaya dapat lang maging wag balat sibuyas. Kasi lahat naman ng binabato ng tao sa kanila, saan mo dinala, hindi masagot. Saan mo dinala, hindi nila masagot. Napakalaki naman yan. Paano mo yan nakuha? Saan mo dinala? Hindi nila masagot. Simula sa tatay, sa anak, sa mayor, sa congressman, lahat sila may issue. President, vice president, congressman, mayor, lahat sila may issue. Di ba? Kay Risa Hontiveros, anong issue? Yung sinasabing PhilHealth. Ang tanong, totoo ba na may sangkot si Risa Hontiveros sa PhilHealth? Wala. Walang katiwalian si Risa. Bagkos, yung issue sa PhilHealth na yan, kwento lang ni Jason Sayan. Yung isang Batikan na journalist na bungal at banlag. Nagkabanlag-banlag sa kakachismoso at kagagawa ng fake news. Kaya nga patong-patong kaso sa kanya. Di ba? Parang si Domingo de Guzman or Domingo Guzman. Nakangiti. Pero ang pangit pa rin. Alam mo yung masaya ka pero pangit ka tignan. Domingo Guzman. Alam mo, ang bilis sunugin ng mga Duterte, no? Yung pag bumira sila, bara agad. Kasi hindi mo naman sila kailangan siraan, kay sira na sila. Kaya may karapatan si Risa Hontiveros na mag-file ng complaint kasi ayaw niya ng reputasyon niya masira. Kayo, ano pang papansin niyo sa mga complaint-complaint? Sirang-sira na kayo. Di ba? Yun ang totoo, mga kababayan. Di ba? So yun lang, mga kababayan. Yun lang po yung ating reaction. Hindi ko na po masyadong habaan. Hindi ko na masyadong tagalan. Actually, 1 hour mahigit na po tayo. 1 hour and 10 minutes ba? Ilang segundo, ilang minuto na lang. Magwa 1 hour and 10 minutes tayo. 1 hour and 9 minutes po ba? So, yun lang. Mga kababayan, wala na akong ibang sasabihin. Kung ano lang yung aking nababalitaan, yun lang po yung isi-share ko sa inyo. Hindi naman lahat ng balita na papanood nyo sa TV, at minsan nga hindi pa nilabas sa TV, nauuna pa kami. So yun lang, maraming salamat mga kababayan. No, thank you so much sa pagpapanood sa akin. At yung 2,000 plus na nandyan, pasensya na po kayo. Actually, time check is 10:05 in the evening, Pilipinas time. So, kita-kits po tayo bukas. Sir Joseph, hello po. Kita-kits po tayo bukas ulit dito sa ating live. Ma'am Lynn Sukat, dyan sa Laguna, Santa Rosa, may galab shoutout. Tatay Miroy Astig Official, may galab shoutout kay Sir Kendry. Solo MC, Lito